Magandang Lunes sa inyong lahat mga kaibigan. At syempre dahil Lunes, ang usapin, baha pa rin sa Metro Manila ang mga walang yang buhaya. Patuloy na linalamo ng pera para sa tubig baha. Dahilan para patuloy ang pahirap sa ating mga kababayan. Hanggang kailan kayo magtitiis? Hanggang kailan kayo mananahimik? Taong bayan, galaw na kayo dahil kung hindi, talagang mauubos ang Pilipino, matatangay ng tubig baha dahil sa kakurakutan ng mga bangag. Hindi ba ho talagang kasalanan na habang lumalamungoy ang taong bayan sa tubig baha, patuloy pa rin ang paninira nila kay Inday Sara sa pamamagitan ng impeachment trial? Di na ba sila kinakalibutan sa kanilang ginagawa? Habang nagdurusa ang taong bayan, patuloy ang politika, patuloy ang paninira kay VP Sara. Ang tanong, matapos ang Day 16 ng tangkang paninira kay VP Sara, meron na ba silang nahita? Ang sagot, boink, wala. Wala pa rin silang nahita. Siyempre, pinaka-importanting nangyari ngayon ay yung testimonya bilang hostile witness ng isang nagtatrabaho sa VP office, si Gina Acosta. Siya po ay isang disbursement officer at ang kanyang testimonya ngayong araw ay siya ang nag-release ng 125 doon sa security officer ni VP Sara. Ngayon, may nahita na ba sila? Well, sa tingin ko po, wala. Unang-una, itong si Gina Acosta po ay talagang tinalo yung conclusion ng mga naunang mga auditors na kinakailangan daw sa mga joint circular ng COA na yung confidential na physical and financial plan para sa mga confidential funds ay kinakailangan daw sabihin yung mga partikular na target at aktibidades. Ang sabi ni Acosta, hindi po. Yan po talaga ay hindi kinakailangan dahil talagang nakasalalay talaga sa VP kung paano talaga ma-achieve yung pagkuha ng impormasyon na kinakailangan nila. Yan po ang pinakamalakas na ebidensya para kay VP Sara ngayong araw. Mali ang konklusyon ng mga state auditors. Pangalawa, bagamat nagkaroon ng testimonya na ang pag-release ng 125 dito sa security officer na sila Chika ay sang-ayon sa pag-uutos ni VP Sara, wala pa rin pong napatunayan na pangungurakot kay VP Sara. Unang-una, hindi si VP Sara tumanggap ng pera. Pangalawa, wala pa rin kahit anong ebidensya na kinurakot at ginamit sa pang-personal na mga pamamaraan ang 125 milyon. So, talaga pong mayroong pagkakaiba. Yung kapangyarihan ng isang taong gobyerno na tumanggap ng pondo doon sa katunayan na si VP Sara ang personal na tumanggap, nagnakaw at nagkaroon ng benepisyo sa 125 milyon. So nagkaroon din po ng testimonya na yung pera was in turn linipat na naman sa mga accountable security officer at hindi naman po nanatili dito kay La Chica. So, nadeklara na hostile witness itong si Acosta. Ano ba ibig sabihin nun? Walang ibig sabihin yon ay hindi voluntaryo nagtetestigo yung tao para sa prosekusyon na kinakailangang sapilitan siyang patestiguhin. Ang tanging implication po niyan bilang isang hostile witness ay pwede kang maging mas maluwag sa pagtatanong. Gaya ng pwede kang magtanong ng direct ng leading questions, no? Hindi po pwedeng objeksyonan na leading question kasi nga hostile witness siya para lang makuha yung gustong makuha ng prosecution. Pero bagamat na-deklara siyang hostile witness, wala naman pong masamang ebidensya na sinabi si Acosta kay VP Sara. In fact, ang nangyari, ang testimonya niya ay pinalakas ang teorya ng depensa na unang-una, walang kahit anong circular ang COA na nagsasabi kung paano talaga makakamit yung objective na makakuha ng impormasyon na related sa national security. At pangalawa,
wala pa rin talaga ebidensya na kinurakot ni Inday Sara yung 125 million. So, ibig sabihin lang po niyan, yung kanyang pagiging hostile witness, well, hindi naman po ibig sabihin yan na siya ay magbibigay ng testigo na pabor sa prosecution dahil sa ngayon po, walang kahit anong pabor sa prosecution na nahita dito sa witness na si Gina Acosta. No, siyempre, nangyari din po ngayon ay yung testimonya ni Marivic Pareha na taga House Documentation Office ay hindi na itinuloy at nagkaroon na lang ng stipulation na yung mga records na nangyari sa House Committee on Justice ay tatanggapin ng parehong partido. Kasi yan naman po ay tungkol lamang dun sa mga hearings na ginanap sa Kamara de Representante ng Committee on Injustice at saka doon sa Committee on Good Governance. So matapos po ang ika-16 na araw, ang napakutan ng depensa, yung mga sinasabing irregular na documentation, yung mga COA findings daw na merong disallowances, yung mga suspicious confidential and fund transaction, hindi po yan patunay na talagang nagkasala o nangurakot si Inday Sara Duterte. Malinaw din po sa hearing ngayong araw nito at mga nakalipas na araw na wala pa pong napapatunayan na number one, nagkaroon ng mga fictitious intelligence operation. Pangalawa, na si Sara mismo ang kumuha ng pera. Pangatlo, na siya ay nangurakot. At pang-apat, siya ay nakinabang and therefore wala pa rin napapatunayang impeachable offense. Okay? Well, hindi naman po nasira talaga ang depensa sa testimonya ni Acosta bagamat sinabi nga niya na 125 million ay na-release kila Chika sang-ayon sa pag-uutos ni Inday Sara Duterte. Bakit wala pong panira o walang puntos laban sa depensa? Kasi nga po, hindi pa napapakita na matapos ma-release ang pera, ito ay pumunta kay Sara at si Sara ang gumastos para sa kanyang mga personal na mga gastusin at hindi para sa intelligence work. So ngayon, ang pinakamalakas po na punto para sa depensa, well, bagamat merong ngayong testimonya na ang pag-release ng 125 ay dahil sa pag-uutos ni Inday Sara, wala pa rin pong kahit anong ebidensya na nagsasabi na yung pag-authorize ni Sara ng release ng 125 million ay dahil kinurakot ni Sara yan at nagkaroon siya ng personal na paggastos dyan sa 25 million na yan. At yan naman po ay sang-ayon talaga sa teorya ng depensa. So matapos po ang 16 days at 25 million a days, magkano na po yan? 4, 100, 8, 200, 400 million pesos. Matapos ang 400 million pesos na ginasta para dyan sa paglilitis ng impeachment, wala pa rin kahit anong ebidensyang nagsasabing nangurakot si Inday Sara Duterte, wala pa rin kahit anong ebidensya na pwedeng pagbasihan ng kapagtanggal sa kanyang opisina ngayon bilang vice-presidente. Alam niyo po, habang nagtatagal ang impeachment trial na wala namang ebidensyang lumalabas, lalong naging mas malinaw na ang Kamara de Representante ang siyang dapat managot dahil sa graft and corruption dahil alam naman nila na sinusulong nila itong impeachment nito na walang mabigat na ebidensya labang kay Inday Sara Duterte dahilan para mawala lang ang kaba ng bayan sa mga bagay-bagay na walang pakinabang sa taong bayan. Darating din po ang araw ng katarungan. Kayong mga congressman na nagsusulong nitong impeachment, mapananagot din po kayo dahil graft po ang paggastos ng pondo ng taong bayan sa mga bagay na alam naman nating walang mabuting idudulot sa taong bayan. Kung hindi, ito ay paglaspag lang at paggastos na walang dahilan ng kaban ng taong bayan. Abangan ang susunod na kabanata. Ito po ang inyong Spoksang Bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye for now. Magandang araw po sa inyong lahat ha.
Alam ko po mahirap magkaroon ng magandang araw sa kabila ng katotohanan na dahil sa kawalangyaan ng mga bangag administration, lumulutang-lutang pa rin tayo sa baha. Mga Pilipinas, mga Pilipino, palagi kong tinatanong kayo, hanggang kailan kayo mananahimik? Grabe naman yung pasensya ninyo sa mga bangag. Pinagpapasensyahan na nga, napalpak. Kaso linalamon pa ang kabanam ng galing sa taong bayan na nakalaan sana para sa mga panahon na gaya nito, no, na maiwasan ang paglutang-lutang sa tubig baha. Ako naman po, 2 taon pa lang akong naninirahan sa Europa, pero buong buhay ko, 58 years, ako'y nasa Pilipinas. Ngayon lang po natin dinadanas ang ganitong katinding problema sa baha. Dahil ngayon lang po tayo nagkaroon ng ganitong katinding problema sa korupsyon na halos wala na pong napupunta sa proyekto, lahat linalamo na ng mga congressman, senatong at ng Malacanang. Kasalanan na po natin ito, hindi dahil sa tayo nagtatapon ng basura, siguro kasama rin yan, pero yan ay maliit na porsyento ng problema. Ang totoong problema, linalamo ng mga walangyas ang Malacanang at sa Kongreso ang pondo para sa flood control, full stop. At ngayong taon nito, sinabi ko nga kanina sa SMNI, yung sinasabi nila na 100 billion para sa flood control, baka yan na insertion lang ng Malacanang. Dahil ang flood control po yan, walang single line entry sa budget. Aabot po siguro yan na 1 trilyon. Yan po ay nakalagay sa PMO Office ng Flood Control ng DPWH. Nakalagay po yan sa mga national projects ng flood control. Nakalagay po dyan sa regional project ng flood control at sa lahat ng distrito ay meron din po yung mga flood control projects. So sigurado po ako, hindi bababa sa 1 trilyon, sa 7 trilyong budget na hinihingi para sa 2027 na sa yung budget para sa eleksyon, no, ang pupunta sa bulsa ng mga politiko dahil nga po sa pamamagitan ng flood control at asahan natin na sa susunod na taon, pareho na naman ang kwento, lalangoy na naman tayo sa tubig baha, magkakasakit na naman tayo dahil sa leptospirosis, magkakasakit na naman tayo dahil tayo ay nababad sa tubig habang nagpapasasa ang mga walangya sa Marcos administration, full stop. Pero bago na naman uminit ang inyong mga ulo, hindi ko alam kung umiinit pa ang mga ulo nyo parang kayo wala na parang manhid na kayo sa katotohanan. Ang kahirapan natin dahil sa korupsyon ng taong bayan. Dahil bakit hindi pa kayo umaalma? Ba't hindi pa kayo nag-people power? Nasa kapangyarihan nyo naman mag-people power. Nasa ating saligang batas yan. Kayong soberenyang mamamayan. Kaya nangyari na yan. 2 beses natin pinalaya sa mga walangya. Sa ERAP nga ni hindi perang gobyerno ang pinagkakitaan napaalis sa pwesto. Ito pa kaya malinaw na pera na galing sa kaban ng bayan na kinukurakot, ayaw nyo pang paalisin. Kaya habang kayo mulutang-lutang ayaw ko na sanang dagdagan ang inyong hirap, pero isipin ninyo na sa sarili nyo mga kamay ang susi para kayo po ay maligtas dito sa mga abirya na hindi po ginawa yan ng kalikasan. Yan pa ay dulot ng mga kurakot ng mga tao sa gobyerno ni Marcos Jr. Full stop. Pero hindi po yan ang pag-uusapan natin. 2 na naman po ang napatay sa putukan sa isang junior high school dyan sa Zamboanga. At di umano, ang baril na ginagamit ay baril ng amanong shooter na namatay din dun sa insidente. At ewan ko po hindi ko naman sinasadya, hindi ko naman hinanap. Pero nakita ko po na yung barilan pala yan ay kinunan pa nung bata na namaril. Kaya napanood ko po yan. Sana naman po ma-take down na yan, no? Dahil hindi naman po fair yan doon sa mga kabataan na nakita doon. No? Hindi ko po hinanap yan. Nagkataon lang na pagbukas ko, naroroon. Pero talagang karumal-dumal po ang pangyayari at ayan na naman ang debate kung ano ba dapat ang nagawin para maiwasan yan. Sasabihin na naman nila sa juvenile law, no? Pero sa akin po, tama rin naman ang sinasabi ng ilan na talagang ang mga kabataan hindi pa talaga tapos ang mind development. So kung talagang sila'y parurusahan, habang hindi pa buo ang kanilang mga utak, lalong hindi po yan titino, lalaki bilang matinong mga mamamayan. Kung bata pa lang, ikukulong mo na kasama ang mga kriminal na nasa sapat na pag-iisip. Pero ang akin lang po, ang tanong ko, bakit nung si VP Sara ang Secretary of Education, wala namang ganitong barilan sa mga paaralan? O ngayong nawala siya sa DepEd, di ba ngayon lang naman nauso yan? Ang mga walangya, mga dilawan, pinklawan, sinisisi kay Tatay Digong. Alam niyong mali sa ganyang argumento na si Tatay Digong daw ang nag-encourage ng vigilante-like violence. Bakit nung panahon ni Tatay Digong, wala ring putukan sa mga eskwelahan? Ang sagot, kasi umiiral yung rule of law.
takot ang mga kriminal, pati ang mga kabataan na gumawa ng kriminal. Di ba? Yun ang solusyon dyan. Magkaroon ng rule of law na ang mga namumuno ay unang-una sumusunod sa batas, pangalawa ay pinatutupad ang batas dahilan para maibalik ang takot sa puso at isipan ng mga kriminal. At ngayong nakikita ng mga kababayan natin na lantaran ng korupsyon, ng mastermind ng korupsyon ay presidente, bakit sila susunod sa batas? Samantala nakikita nila ang presidente, ang kaanak niya, ang pinsan niya, ang mga kaalyado niya ay linalamon ang pondo ng bayad dahilan kung bakit nagdurusa ang ating mga kababayan ngayong panahon ng baha at ulan. Siyempre, sinong susunod sa batas? Pero alam niyo po may isa pang bagay na pagkakaiba kung bakit mukhang walang putukan sa panahon ni Inday Sara Duterte. Kasi nga, siya ay nagkaroon ng intelligence fund. Saan ba ginagamit ang intelligence fund? Ito nga po ginagamit para kumarap ng impormasyon, para magsubaybay, para maiwasan ang ganitong mga putukan. Siguro kung nagkaroon ng intelligence fund itong si Secretary Angara, malalaman niya na, meron palang estudyante sa eskwelahan nito ng ama ay nasa Bureau of Customs na merong high-powered firearms. Napakadali naman po niyan. May inventaryo tayo ng mga high-powered firearms. In fact, meron tayong inventaryo ng lahat ng baril at alam natin kung sino mga may baril. So magsisimula ang intelligence gatherers doon sa mga identification ng mga kabataan ng mga magulang ay may mga baril. Dahil saan naman kukunin ng kabataan ng mga baril niya kung hindi sa kanilang mga magulang? Aber, di ba? Yan po ang halaga ng intelligence fund na sa tingin ko dahil nga dyan sa mga impormasyon na nakalap ni BP Sara nung siya nakaupo ay naiwasan yung pamamaril sa ating mga eskwelahan. Bukod pa po dyan, meron talaga siyang programa nung siya ay DepEd Secretary. Ito po yung Learners Rights and Protection Office, LRPO, at saka yung Telesafe Contact Center. O di ba? Yung Telesafe Contact Center, napondohan din po atin ng confidential funds dahil wala namang atang line item yan. Yan po yung number na pwedeng tawagan kapag mayroong banta sa seguridad ng ating mga kabataan sa eskwelahan. O di ba? Paano nyo sasabihin na kinurakot ang confidential fund samantalang ang katotohanan ng merong confidential fund na nakakapondo sa mga proyekto para pangalagaan ang seguridad ng mga mag-aaral sa eskwelahan, walang ganitong barilang nangyari. Nang nawala po yan, ayan na, barilan, kaliwa kanan. Hindi na po isolated to, kaya nakakabahala. Parang kabahagi na pang-araw-araw ng buhay na ating mga bata sa eskwelahan na isa sa kanila ay magkakaroon ng baril at mamamaril sa eskwelahan. Sa dami na pong beses nangyari ito. Hindi na nga po ito nakakashock dahil parang regular nang nangyayari. And yet tayo, bulag pa rin sa katotohanan na siguro tama ang ginawa ni Inday Sara Duterte na gumamit ng intelligence fund nang maiwasan ang ganitong mga barilan sa mga eskwelahan. O kayo, mga dilawan, pinklawan, kailan kayo aamin na siguro importante ang confidential fund dahil itong mga confidential funds ang nakakakalap ng impormasyon para nga maiwasan ang ganitong mga barilan. Sana naman, huwag kayo maging biktima ng ganitong barilan. Ayaw natin mangyari yan. Pero pag kayo yung ngangawa-ngawa na nagkaroon ng korupsyon dyan, isipin ninyo wala pang kahit anong ebidensya na napapresenta sa impeachment court na talaga nung rakot si BP Sara at saka wag naman nating i-deny ang katotohanan ng merong ganyang pondo sa DepEd ay walang nangyaring barilan dyan sa ating mga paaralan. O maiba naman tayo, no? Nagreklamo si BP Sara laban sa Inquirer, laban sa Abante, laban sa Bilyonaryo dahil fake news yung pinakalat nila tungkol sa petsa ng di umanong biyahe niya sa Japan. So nabago na po yan, alam na Office of the President, pero rineport pa rin nitong mga news agencies nito, lahat naman ay pag-aari ng mga tycoons na galit kay Duterte ng fake na mga balita tungkol sa kanyang biyahe. Pero sa akin, ang mas nakakabahala, bakit para bagang yung mga kalabang news outfit ng mga Duterte ang siyang nagkakalat kung kailan at saan pupunta ang Vice President? Siyempre, dun sa press release ni Vice President Duterte, hindi lang niya kinunduna yung pag-fake news ng mga news agencies na ito na pag-aari ng lahat ng kalaban niya. Sinabi rin niya na linalagay ang kanyang buhay, binibigyan ng banta sa kanyang buhay ang ginagawa ng mga news agencies na ito kapag winawagayway ang petsa at lugar kung saan naroroon si BP Sara. Bakit?
Kasi hindi naman gaya ng presidente na kapag bumiyahe, sa damukal ang PSG. Si BP Sara, lalong-lalo na kung personal niyang biyahe at personal itong biyahe sa Japan, gaya ng mga biyahe niya dito sa Hague, pag bibisita kay Tatay Digong, at most dalawa lang security ang dala niya, wala pang baril. Samantalang ang presidente, kapag nag-state visit, nako, hindi bababa po yan sa 200 na PSG at lahat armado. Dahil under international law, kapag nandiyan naman talaga ang presidente, ang head of state na merong immunity, merong obligasyon ng Estado na payagan na magdala ng enough na security ang ganyang presidente kasama ang kanilang mga barel. So, legal na armado yung mga PSG habang nagbabantay kay BBM, Bangag, pero yung hamak na dalawang BPSG ni BP Sara, wala pang kahit anong baril na dala pag siya'y umiikot. Bakit winawagayway ng mga media outfits na kalaban ng Duterte ang galaw ni BP Sara? Ang reklamo ni BP Sara, ilinalagay sa abirya ang kanyang buhay dahil ito ay security risk. Naalala ko tuloy yung isang kaso sa Rwanda kung saan na-convict for crimes against humanity ang isang may-ari ng radio station RTML. Ano ba nangyari dyan sa Rwanda? Well, nagkaroon po ng genocide. Pinatay ng mga Hutu ang mga Tutsis. Hundreds of thousands po ang pinatay na ang gamit ay machete lamang. Ano yung RTML? Ang RTML ay isang radio station po. Parang Inquirer din, parang Abante, parang Bilyonaryo na media outfit. Anong ginagawa nila? Ay ginagawa nila, binobroadcast nila kung nasaan yung mga personalidad na Hutus na talagang nais nilang matarget at matapos mabroadcast kung nasaan sila, napapatay gamit ang machete yung mga Hutus na ibinroadcast ang lokasyon. Hindi ba katulad din ng ginawa ng RTML ang ginagawa ng mga media outfits na laban kay Duterte kapag winawagayway nila ang galaw ni VP Sara, gayong alam naman nila na hindi hihigit sa dalawa na wala pang baril ang security ni VP Sara kapag siya ay umiikot. At hindi ba minsan na nagsabi itong si Lisa Tanas sa interview pa niya kita Berna na napakadaling solusyonan ng kanilang mga kalaban. Marami siyang mga Romanians na alam na po pwedeng bigyan ng solusyon ng kanilang mga kalaban. Ibig sabihin, hindi ba binobroadcast ng mga kalabang media outfit ni Duterte ang kanyang whereabouts dahil gusto nilang talagang may masamang mangyari sa pagkatao ni BP Sara? Hindi po natin maaalis yan. Kasi personal nga yung biyahe. Bakit kinakailangang iwagayway kung saan siya pupunta? Personal po yan. Wala tayong pakialam dyan, gaya ng di natin pinakikialaman ang personal nilang mga buhay. Dapat ang pakialaman lang natin yung mga aspeto ng kanilang buhay na may kinalaman sa kanilang papel bilang public official, gaya ng kung sila ay nangungurakot, kung sila ay nambubuhay ng mga rangya beyond their salaries, no, and their expected lifestyle. Pero kapag binobroadcast mo, pati ang mga personal na lakad, at alam mo namang si Lisa Tanas ay nagsasabing meron siyang mga bayarang mga Romanians para yariin ang kanyang mga kalaban, hindi ba binobroadcast mo at parang sinasabi mo, sige, tirahin nyo na yung Vice President na yan. At ako po talagang ang Vice President BP Sara Duterte ang numero unong balakid sa kagustuhan ng mga Marcos na magkaroon ng Marcos Forever. Marcos 2.0 ang tawag nga po ng mga gaya ni Zaldi ko na nagkaroon ng pagkakataon na mapakinggan ng mga usapan sa panig ng Bangag at ng kanyang pinsan na si Tambaluslos. At malinaw na malinaw sa ganyang mga usapan na talagang nais nilang mawala na sa picture ng mga Duterte. Pinakulong ang Tatay Digong sa dahig, pinakidnap, sila pa nangidnap, nagdala sa dahig, at ngayon naman, winawagayway, binobroadcast ang kanyang location dahilan para magreklamo talaga si BP na bantayan sa kanyang buhay. Lalong-lalo na nga po na personal ang mga trips na winawagayway nila kung saan siya pupunta. Ulitin ko po hindi ko po pinagbibintangan ang mga media outfits na yan. Ang sinasabi ko lang, alalahanin ninyo na meron ng naparusahang mga media outfit doon sa Rwanda dahil matapos nilang i-broadcast ang lokasyon ng mga nais nilang mapatay na Tutsi, pinatay nga sila doon sa lokasyon kung saan nilang ibinroadcast. So, kung may mangyari kay BP Sara doon sa lugar na binroadcast nila kung saan siya pupunta sa isang personal na trip,
tingin ko po, hindi rin mawawalan ng pananagutan yung mga broadcast outfit na nagwayway kung saan siya pupunta. Wala pong pagkakaiba yan. Dahil sa ating umiiral na batas naman, kahit sino na may gawain na nagdulot ng danyo sa iba ay merong responsibilidad doon sa naging biktima ng danyos, no? So kung yung pagwawagayway ay nakatulong para isulong yung maitim na budhi laban kay BP Sara na patayin si BP Sara, natural magkakaroon ng pananagutan yung mga media outfit na nagwagayway kung nasaan siya. Hindi ko po sinasabi may krimeng ginawa ang mga outfits na yan, ha? Wala pa po. Pero wag yun nang antayin na umabot pa sa punto na may aberya nga mangyari kay BP Sara dahil lamang sa pag-anunsyo ninyo kung nasaan siya. Alam nyo kung yan ay public trip, syempre may karapatan ng taong bayan dahil pondo ng taong bayan nagbabayad. Kaya nga hindi po pwedeng isikreto ni Bangag ang kanyang biyahe na opisyal dahil tayo nagbabayad niyan. Pero may mga pagkakataon, gaya nung nanood siya ng F1 sa Singapore, nagamit naman niya yung private jet ng Pilipinas, hindi private jet pala, yung presidential plane na binili ni Tatay Digong papunta ng Singapore. Siyempre, mabubuisit din tayo at may pakialam din tayo para tanungin ano ginagawa mo dyan sa F1 na yan. Kaya nga ginagawa nila, humahanap sila ng rason na kung kunwari, kabahagi yan ng trabaho niya gaya ng paghihikayat ng mga tao mamuhunan sa Pilipinas habang nanonood ng F1. Alam naman natin na pwede naman gawin niya kahit kailan. At saka ngayon, record low ang foreign direct investment. Ibig sabihin, wala naman siyang naiinganyo ni isang investment dyan sa kanyang mga biyahe-biyahe kung saan-saan. Diba? So marinaw po ha, wag magrereklamo yung mga rineklamo na talaga ni VP Sara na mga news outfit na nagpakalat ng fake news tungkol sa kanyang biyahe at tatlong in-identify niya. Teka ha, tignan natin kung sino-sino yung mga in-identify niya. Alam ko ABS-CBN tapos Abante, tapos Bilyonaryo. Yun ata yung in-identify niya, no? Di ko sinasabing may kasalanan sila, wala pa silang kasalanan. Pero ang tanong, bakit nga unang-una fake news ang kinakalat nila dun sa petsa dahil meron naman talagang updated na yan. Pangalawa na yan ha, gaya yun nung una na sinabi na pupunta sa Hague si BP Sara on a certain date, nabago naman pala, no? So bakit gano'n, no? At pangalawa, bakit kinakailangan sabihin ang mga pribado, mga biyahe na siyang nagbibigay or pwedeng maging sanhi ng danyo sa seguridad ng Vice President. Gayong ito naman ay pribadong mga biyahe na hindi na dapat pinaghihimasukan dahil ba gusto nga talaga nilang magkaroon ng sakuna sa buhay ni BP Sara. Wag naman po ha. Kaya nga po sinasabi ko, pag personal na trip na yan, dahil alam naman nating walang kakayahan si BP Sara na protektahan ang kanyang mga sarili dahil ang kasama lang niya ay 2 VPSG na wala pang baril, po pwede ba, wag yun ang paghimasukan. Personal trip nga yan Pag pinaghimasukan nyo pa yan at minangyari, baka magkaroon pa kayo ng pananagutan. Baka lang naman. Dahil yan ay matter of evidence na yung tao, kung meron man, na magiging dahilan ng sakuna sa buhay ni BP Sara, pumunta sa lugar na yon dahil sa pagbo-broadcast ng mga media outfits. Kinakailangan patunayan naman yan para sila ay magkaroon ng pananagutan, no? Pero gayon pa man, iwasan na po natin yan. Dahil ako po nagtataka talaga. Ano ang newsworthy sa isang private trip na Vice President na kinakailangan palandakan sa publiko kung nasaan siya sa panahon na ayun, ang Lisa Tanas ay talagang nagsabi na meron siyang Romanians na tugon niya sa kanyang mga problema sa buhay. Tama ba ako? Mali? Sabihin na lang natin mga media outfit, mag-ingat-ingat na lang tayo dahil nga, bagamat meron kayong mga karapatan bilang mamamahayag, meron din kayong responsibilidad. At yan ang napatunayan ng Rwanda Tribunal sa kaso ng prosecutor versus Nahimana. Hindi lisensya ang karapatan ng malayang pamamahayag para gamitin ng media na instrumento sa pagpatay sa iba. Yan po ang naging desisyon sa prosecutor versus Nahimana. Huwag niyong isipin na palibasa mayroong karapatang malayang pananalita at malayang pamamahayag, ayan ay po pwedeng gamiting depensa kapag iyong pamamahayag ang naging dahilan sa sakuna. Lalong-lalo na kapag ang magiging dahilan niyan ay ang magiging dulot niyan ay ang pagpatay sa personalidad na gaya ni VP Sara.
Ulitin ko po ha, mag-ingat lang po tayo at tayo ay magkaroon ng self-examination as media outfits. Ano ba talaga makikita ninyo sa broadcasting ng lokasyon ng mga pribadong biyado ni BP Sara na alam nyo na wala namang kakayahan, depensa ng kanyang sarili kapag meron talaga magplano na siya ay patayin. Bahala po kayong sumagot dyan dahil ang inyong kasagutan later on pag merong ang nangyari sa pagkatao ni BP Sara ang magiging basihan kung kayo ay may pananagutan o wala. Prosecutor versus Tahimana, pakibasa po yung kaso na yan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. At gaya na aking sinasabi, I love you Philippines dahil wala na po akong ibang bansang mamahalin kung hindi ang bansang Pilipinas kahit nasan po ako ngayon. Pagpalain po tayo ng Panginoon, pinagdarasal ko po ang inyong mabuting kalagayan sa kabila ng pagsubok na pinagdadaanan natin ngayon. God bless the Philippines. Maraming salamat po at sa muli natin pagkikita, ito po yung spokesman ng Habayan, Harry Roque. I love you, Philippines, now and forever. Bye for now.